Okay, good morning mga kasima. Sa araw na to mga kasima ay nagbibigay tayo ng konting kaalaman regarding dito sa panguhuli natin ng tuna. May mga subscriber kasi tayo na nagsasabing paano ang setup ng panghuli ng tuna. So meron tayong dalawang gamit ng pangtuna. Ito meron tayong unang-una skip bunny, yan, at yung pangalawa ay ito yung palubog, yung sinker, yan, DIY sinker din ito, ginawa ko na lang din. So almost parehas silang dalawa na function setup. Yan, may swivel sa dulo, stainless. Ang pinagkaiba lang ito palutang at ito naman ay palubog. So minsan kasi nangyayari mga kasima na yung mga tuna ay kumakagat sa pangibabaw. So yung iba naman gumagamit kami ng pangibabaw, wala kami nahuli. Pero pag ginagamitan namin ng tingga sa ilalim, nakakahuli. So ibig sabihin hindi umiibabaw yung tuna. So nagdadalawang option kami. So ito yan. So makikita natin sa video mamaya kung paano gamitin ito. So unang gawin natin is yung setup. Bali yung setup dito sa skip bunny. Ayan po, yan, swivel, braided na to. Yan, snap. Ayan. At meron na siyang number 70 mm na monoline. Kung fluorocarbon, yan, pwede rin. 070 yung gamit ko kasi ordinary leader line lang siya. Tapos ang haba is 2 dipa. Yan, 2 dipa to, 2 dipa. Yan. After sa dulo ng monoline natin, ito na yung sima. So may butas siya rito, sinusuot dyan. Yan. Tapos binubuhol. So ipapakita ko sa iyo yung papakita ko sa inyo pa yung setup kasi ito buuin natin ito. I-assemble natin ito mga sima. Yan. I-close up ko lang Ay. So, unang-una mga kasima, ito yun. Ayan, yung sinker natin. Dito sa baba nito mayroon siyang swivel. Ayan, ngayon susuot natin dito sa butas. Makita sablay. Hello. Tapos ang sa akin pwede na to, pero sa akin inuulit ko pa dito panigurado. Yan, isang ikot. Ayan, nihila ko na yan. Tapos magkikreate tayo ng loop. Ayan, tapos ikot lang ng 4 o 5 beses o 6, mas better. 2, 3. Pwede na itong 4. Yan, 4 na beses. Tapos hihilain lang. Yan, kunting tulak. Ayan, tibay na po yan. Ayan, yung tamang distansya lang to, half inches, okay na to. Tapos 2 dipa din yan. Tapos ito naman yung lure natin, DIY na rin to. May butas siya dito sa dulo. Yan, tagos dyan. Yung iba mga baguhan dito linalagay baliktad, so dapat dito tayo sa harap.
butas yan dito. Yun. Matagos na yan. Ganon din yung sa pagtali dito. Create ka lang ng loop. 3 ikot. 1, 2, 3. Yan, pwede na yan. Hilain. Ayan. Tension sa. Ayan. Hilain mo konti. Tapos puputulin. Yan. Yun, pwede na to. May tumatawag. Ayun, oh. Okay, so testing natin to. Ayan, ito gagamitin natin si skip bunny, kung makikita nyo kung paano yung action. First cast. Yun. Ano? Parehas lang din yun. Ayan siya, nag-i-splash yung skip bunny. Fast retrieval, mga sima. Ayan. Yun. Isa pa. Kaya pag kumahagat yung tuna sa ibabaw, yan, skip bunny ang gamit. Yun. So ito, gamitin naman natin tong sinker na to. Ganon din yung setup. Ito lang pinagbago. Skip bunny tsaka hanggang baba, parehas lang din yun. Yan. Okay, cast na natin. So, palubugin lang ng mga kahit mga 10 seconds, 15 seconds. Yan. Tsaka natin i-retrieve. Retrieve natin. Yan, ganyan po ang gamit ng sinker. So far, nakakahuli naman kami. Yan. Isa pa. Ten seconds ulit. 10, 15 seconds yan. Palalim ng palalim.
Okay, yan mga kasima ang ating tutorial sa ating paggamit ng skip bunny at saka yung sinker. So ito'y base sa aking experience lamang, hindi po tayo professional na angler, pero kahit pa paano yung setup natin at pamamaraan ng paggamit natin ng skip bunny at saka yung sinker ay nakakahuli naman tayo. So maraming salamat sa inyo at sana po nakatulong po sa inyo, lalo na po sa mga beginners. Yan, pwede nyong gayahin or either pwede nyo ring i-upgrade kung ano yung gusto nyong setup, pero ganun lang din po yung proseso nya. So yan, sa mga i-comment nyo lang mga kasima kung ano yung mga mali o meron pa tayong ibang i-upgrade o kailangan pa nating gawin para mas maganda, para kahit papaano naman matuto tayong lahat at matuto na rin ako kung ano yung mga pwede nating idagdag pa doon sa pinakita ko sa inyo. So okay, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Nelson Sagon Vlog, fish on.